Welcome back to my YouTube channel, my backyard hobby. And for today's video guys, mga backyard, I'm going to be cutting some alternative food for my goats today. And I'm here at the back of my house cutting the Napier grass, and then iba pang mga mga dahon na pwede natin ipakain sa ating mga alaga. So yan na nga guys, ito yung mga tanim natin ditong Napier grass, mga backyard. Marami akong tinanim dito, pero yung lately hindi tumubo, sobrang daming ulan. Tapos kapag sumibol siya, kinakain ng ating mga pabo. So kaya kailangan I need to fence this area again, mga backyard. So yan, nagkat na tayo. Ito yung red, purple Napier nila dito. Yan, marami pa. Yung pa-ikat ko. Tapos mag-cut din ako ng puti. So marami pa naman tayong tanim dito. At pwede ko po natin ito tanim ulit yung mga puno niya. Yan, yung cuttings. So marami pa tayo kung nandun sa so, pero mayroon akong na-discover din, mga kabakyard, na pwede pala natin mapakain sa ating mga alaga. At ito ay marami dyan sa atin sa Pilipinas. Ito yung dahon ng tubo, mga backyard, o sugar cane leaves. Ayan. So mayroon ako ditong tanim sa likod na konti, na yung red na sugar cane. So the other day, try kong ipakain. Mayroon kasi akong tanim dun sa shelter. Try kong pinakain sa kanila yung ilang mga dahon, and gustong gusto nila. So and I researched it, pwede pala natin mapakain, pero not really as a source, parang pang lang nila, pang snacks, kasi hindi kumpleto sa nutrients na kailangan ng ating alaga. Pero pwede daw ito sa ating mga alaga, and na prove ko naman. So ipakita ko ulit sa inyo mamaya. So kaya naggalay ako dito, nagputol ako ng medyo marami. So kain ko ito sa kanila mamaya, mga kapatid. So putol muna ako ng mga kapatid, mga Napier, para ma-isredes natin, pakain natin sa kanila. Ito yung aking mga alaga dito, ang manok, pabo, saka Bengala. Kailangan ko din ayusin yung kanilang bahay para makapangitlog sila ng maayos. This year wala masyadong itlog, sira ng itlog nila, kailangan. So yan, putol muna ako, mga kapatid. Ang na-harvest natin, mga kapatid, meron doon sa baba, and shreds ko na dito, mga kapatid, gamit dito ating shredder machines. Kaya natin sa ating mga alaga. So, kailangan natin yung dalawang kainan para sa ating mga 30 na alaga. So mayroon pa dun sa baba.
Baya, dito na ako sa shelter ng ating mga alaga. At ito na yung na-shreds ko kaninang Napier grass. Yan. Yung red at saka yung puti. Yan. So ito naman yung dahon ng tubo. Yan. Ito yung ibigay ko muna yung dahon ng tubo mga kapatid. Yan. So, nagbigay lang ako ng muna ng pagkain sa ating mga alagang manok at saka gansa, tato dito. So yan, ito na sila. Ito na backyard, no? Handa ko muna yung lalagyan ng pagkain nila mga backyard sa taas. Yung backyard, nailagay ko na yung kanilang kumpay, shredded Napier grass at saka itong dahon ng tubo. Tingnan niyo mga backyard, pinakain nila yung dahon ng tubo. Gusto din nilang kainin. Siguro next time kung mayroon marami, i-shreds ko na rin mga kabakyan para at least maubos nila. Kaya madalang akong naglalagay ng purong-purong mga Napier grass mga kabakyan na hindi na i-shreds. Hindi natin na-choppers kasi maraming sayang. Yung mga tangkay na hindi nila makakain. Pero kapag shredded, makakain nila lahat. Kaya ito yung ginagawa ko dito sa ating mga alaga, mga backyard. Yung daon ng saging, trunk ng saging, kailangan shredded yung mga kahit yung minsan yung mga ipil-ipil sinisredes ko rin para maubos nila kainin yung ating linalagay sa kanila. So ayan, kanila gusto, ayan pati yung ating mga yung mga bisiro kumakain na sila. So tingnan nyo mga backyard. So kapag may tanim tayo mga Napier grass, maganda. Kaya nakita nyo naman sa mga vlog ng ating mga goat raisers dyan sa Pilipinas, palagi nilang sinasuggest na before tayong mag-alaga ng kambing or anumang hayop, ay kailangan mayroon muna tayong mga tanim na pwede makain ng ating mga alaga. So dito sa akin, mayroon akong mga tanim na mga kahoy na pinapakain natin sa kanila. Mayroon akong Napier grass, mayroon akong katuray, mayroong malunggay, mayroon din akong tinanim dito na Madre de Agdao, pero hindi ko pa na harvest kasi pinaparami ko pa. At yan, mga ipil-ipil, mga backyard, aratilis, yun yung mga alternatibong pinapakain natin dito sa ating mga alaga. So yan, tingnan mo, gusto nila yung dahon ng tubo mga backyard. Alam ko diyan sa Pilipinas dati, nung ako ay nag-aalaga ng kalabaw, gustong gusto ng kalabaw itong dahon ng tubo. Ito yung aking pinupumpay dati sa kanila. So naisipan ko na i-testing dito sa mga kambing kasi wala pa akong nakitang kambing na kumakain na mga ghost racers na nagpapakain ng dahon ng tubo, which is marami, marami tayong pwedeng kunan. So kaya yung tinesting ko itong dahon ng tubo na aking kinuha mga backyard, ito yung pula, kasi ito yung tanim ko, pero marami din nagtatanim ng tubo dito. So kaya yan, kinakain din nila. Pero yun lang nga,
sa pag-research ko, hindi pwede na magiging main source ng pagkain ng ating mga alaga kasi hindi nga kumpleto sa sa vitamina or sa nutrients na kailangan ng ating mga alaga. So pang snacks lang para may pagkain sila. Pwede nating ibigay sa kanila mga backyard. So yan lang mga backyard, isang kaalaman na naman, isang experiment na pwede sa ating mga alaga. Dahon ng tubo. So itong Napier naman ay ito nang palagi kong binibigay dito sa kanila, so kaya hindi na ito bago. And pwede din natin yung nip-threaded na mga dahon para maganda yung kanilang pagkain. Pwede ninyong haluan ng ipa, kaya konting asin at kung may molasses pwede. Dito sa akin paminsan-minsan like today hindi ko na hinahaluan kasi yung kanilang tubig nalagyan ko na ng ipa mga backyard, kaya saka asin. So, pero there are times na hinaluan ko ng yung pino na ipa mga backyard, yung darak, para kasi nagdadagdag ng taste, lasa sa kanilang pagkain. So kaya gusto nila. So maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. If you did not subscribe yet, please subscribe, like, share na ating mga videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video. God bless mga kabakyard.